yung feeling na ma-disappoint ka sa sarili, ng kawalan ng pag-asa sa buhay, iisipin mo na lang na kung kailan ka mawawala. Kawalan ng pag-asa na makahanap ng relationships sa susunod na taon. May boundary ka sa pamilya mo tuwing kakain kami kasi hindi nila alam kung makakahawa ba ang pag-share ng utensils or hindi. Itong epekno na ito ay nagbibigay sa akin ng masakit at depresyon na nararamdaman. Malapit na ako magpakamatay dahil dito sa kondisyon na ito. Paralanan ng Health Department na ideklara bilang National Public Health Emergency ang Human Immunodeficiency Virus o HIV. Ayon sa DOH, nakababahala na raw kasi ang biglaang pagdami at pabata ng pabata pa ang nadaragdag sa mga kaso ng HIV. Calamansy, a thriving municipality in Sultan Kudarat, is home to more than 50,000 people. Like many communities, it faces challenges in health access, especially for those living with or at risk of HIV. But here, innovation and compassion come together through good practices in the HIV program. Before the HIV hub, people had to travel far, sometimes for hours, just to access testing or treatment. Many faced delays, stigma, and even lives lost. The HIV program of Calamansig was born out of the need to bring services closer and provide care with dignity.
Ako po ay isang tinatawag na HIV, people living with HIV. Naniwala po ako na hindi ako nag-iisa. Maraming sumusuporta bilang isang PhilHIV. Para sa akin, ang HIV ay hindi adlang sa masaya at makabulang buhay. Dahil sa tamang gamutan, lalong-lalo na sa Retso Calamansig, Sultan Kudarat, may kumpletong pasilidad at mga gamot tulad ng ARV, naging namuhay ako ngayon ng mahaba at malusog. Kaya gawing mahalaga ang regular na pagkonsulta sa doktor para sa kalusugan natin. Bilang isang PhilHIV na tao, di ako natakot humingi ng tulong. Nandito ang mga organisasyon at tao na handang umalalay tulad ni Sir James Timapitan ng Retso Calamansig. Dahil dito ako po ay naging matatag, malakas at may kakayang harapin ang anumang pagsubok. Para sa akin, ang pag-alaga sa sarili ay mahalaga. Kaya unahin ang ating kalusugan, kapakanan at kaligayahan. Sinasabing ang kaalaman ay kapangyarihan. Kaya naman, alamin ang tungkol sa HIV para sa iyong sarili at sa iba. Para sa iyong sarili, nahigit ko sa iyong HIV status. Isipin na lang natin na ikaw ay isang tao na may pangarap, talento at pagmamahal. Kaya kailangan mo lang tiwala sa sarili at sa iyong kakayahang magtagumpay. Gusto ko lang sana po i-share yung experience ko as a HIV na mayroong HIV condition. Pagdating sa HIV condition, hindi po biro ang magkaroon ng ganitong kondisyon. Lalo na po sa kalagayan ko, maraming barrier na dapat sundin at dapat gawin upang ito ay hindi makakahawa sa iba. At may mga epekto po ito, lalo na sa emotional at mental health ko na sa condition. At isa sa mga epekto nito sa emotional and mental health ko ay yung feeling na ma-disappoint ka sa sarili na ang kawalan ng pag-asa sa buhay, iisipin mo na lang na kung kailan ka mawawala. Seka naman, ang epekto nito ay kawalan ng pag-asa na makahanap ng relationships sa susunod na taon. Ikatlong epekto nito ay may boundary ka sa pamilya mo tuwing kakain kami kasi hindi nila alam kung makakahawa ba ang pag-share ng utensils or hindi. Itong epekto na ito ay nagbibigay sa akin ng masakit at depression na nararamdaman. Malapit na ako magpakamatay dahil dito sa kondisyon na ito. Simula yung nalaman ko na mayroon akong ganitong kondisyon, unang pumapasok sa isipan ko ay kung saan ako makakalapit or mabigyan lamang ako ng advice. Takot kasi ako dito sa aking bayan na hindi po ako secure in terms of information na binibigay nila, baka ikinakalat nila if dito po ako magpa-konsulta sa sarili kong bayan. Kaya pumunta ako sa bayan namin at doon ako nagpa-konsulta. Mabuti na lamang mabait yung nagtulong sa akin. So, sobrang blessed din kasi ako kasi marami akong natutunan sa kanya at nabibigay siya ng advice. At binibigyan niya ako ng mga gamot upang hindi pa ito lumala pa. Ang disadvantage siya naman as a HIV person is yung may limited ka in terms sa relationship. Matakot ka na sabihin baka iwanan ka niya or pandirihan ka niya. As of now, nagpapasalamat ako kay Sir James dahil sa mga advice niya at hindi niya po ako pinapabayaan palagi at parati niya po ako ina-update kung kamusta na ba ako or gina-update niya po kung mayroon pa ba akong gamot